So magandang araw sa atin mga kabrando, at pareho gra-rides na naman tayo. At as usual, solo na naman. Pero ngayon medyo malayo-layo. Diretso tayo ngayon ng Lubo mga kabrando, dahil pupuntahan natin yung isa sa pinapasyalan doon, pero hindi pa masyadong. Siyempre ipipicture natin dito sa ating vlog. Papakita ko sa inyo mga kabrando ang ganda ng J-Banga o Haibanga Rice Terraces sa may Lubo, Batangas. Ayun, kaya ako tayo ay nag-rides ngayon para makapunta doon. At syempre hindi lang para maipakita sa inyo, namnamin din natin ang kapaligiran ng isang mapayapang kapaligiran na naman. Ayan o mga kabrando, napakasarap ka naman mag-ride. So lalo na pagkagarnay ay medyo tinanghali lang tayo, alas 8 na. So sabi ni Waze ay 2.5 hours, pero syempre mga 3 oras yun dahil magpapahinga tayo, titigil, ganyan. Pero yung pipilitin nating makarating na mas maaga. Nalito tayo ng gising mga kabrando. Syempre ho, dahil lagi ng gabing-gabi na kami nagsasara. Lampas na minsan alas 10, pinakamababa na ho namin sara sa tindahan. Sa aming Pikapita shawarmahan ay alas 10. Minsan nalampas pa nga ho doon. Kaya syempre pupuyat. Let's go! Pero sarap manakbo ngayon mga kabrando, dahil ho hindi naman kainitan at may simoy ho ng hangin. Ngayon mga kabrando ay pupuntahan natin ang pupuntahan, yung mga hindi pa natin napupuntahan or hindi pa masyadong napupuntahan ng karamihan. Yung kala ko ay dini ho sa Batangas sa Ikuan, kala ko ay narating ko na lahat ng mga pasyalan, pero marami pa ho, napakarami pa. Sabi ko nga ho nung huli nating vlog, nung punta natin sa May Cuenca, ang Batangas ang isa sa pinakamaraming pasyalan, pinakamayaman sa pasyalan. Ayan ho mga kabrando. At ngayon ang dami pa nga nating hindi napupuntahan, yung mga hidden, ayan ho, mga nakatagong pasyalan. Sa aking palagay mga kabrando, dadaan ho tayo ng Monte Maria kung doon tayo ituturo ni Waze or ni Google Map. Pero hindi ko alam kung titigilan natin, dahil nakailang beses na tayong pumunta doon sa Monte Maria. Kailangan ko rin nga pala magmadali. Nandito na tayo sa Lipa mga kabrando, at yan nga, makikita nyo ang kalangitan, napakakulimlim. Awot na iyan, ay bakit ka lagi ng kulimlim dinay sa Lipa? Ay mas madalas ho ang ulan din ay kaysa ho sa amin. Lagi ng kulimlim ho din ay hindi ko maintindihan. Basta sa mga parteng Batangas, isa na ang Lipa sa laging kulimlim kahit summer. Naku po, para na nga sinasabi mga kabrando sa hula, kumambo na nga. Haawot na yan, inabot pa. Ay ski summer pero naulan, haawot na yan. Sikrer. Diretso lang tayo din mga kabrando, pero natatanaw ko naman ho doon, parang maliwanag na sa may parting pa Batangas City. Problema,
Bago tayo makarating ho doon ay basang-basa na tayo. Ay, ang lakas. Out na yan. Nako po. Bakit ka naman talaga din sa may parting lipa ay lagi ng garnay. Ay dini mga kabrando, hindi ko alam kung nakikita nyo eh. Tanaw na ho din ang Monte Maria, yung Monte Maria Shrine ng Lobo, Batangas. Kuya, pwede yung magtanong, saan ang papunta ng Lobo, Batangas? Lampas na ho. Doon ho sa main. Aha. Aha. Hanggang dulo ng stoplight na yan, diretsuin mo. Bago simbahan yun. Kaliwa ka simbahan. Dadating ka ng SM, ano? May stoplight ulit ganyan. Kaliwa ulit, dire-diretso na. Yun na. Salamat ho, kuya. Thank you ho. Yun na. Yun ang Monte Maria, mga kabrando doon. Barangay San Jose, Sico. Diretso pa tayo. Yan ang mga bundok. Yan, papasok na tayo ng Taysan. Yan, zigzag road din. Para din mo sa Tagaytay nga. Yan, sa packet ng Tagaytay oh. Sa Lobo na tayo. Welcome to Lobo, Batangas. Tanong natin din eh. Nay, pwede po magtanong, saan po ang barangay J. Banga? Ay, ba? Aha. Ay, naku, dito ka, sir. Pero pwede ka rin dumaan din sa Arye. Dili, sa may tulay. Pahay ba nga talaga? Dito na, lampas ka na. Dito may San Miguel. Alam po. May Malapad. Makikita mo yung Malapad. Mayroong pababagong kalsada. Yun ho. Sige po. Pero dito, nandito ka na. May daan din dito. Doon sa Mabinod. Dito. Aha. Tapos yung kalsada. Tatanong ka na lang. Sige po. Diretso po ito. Sige po, salamat po. Wow, wowie. Ang ganda ng ilog. Ang ganda ng ilog. Diretso papunta ng dagat. Ayan o, bulubundukin. Lapit na nga tayo. Ay banga. Wala. Kuya, pwede magtanong, saan ang barangay Haibanga? Dire-diretso pa. Are. Are ho, are nga nang are. Dire-diretso lang. Pupuntahan ko lang ho yung rice terraces. Malayo pa ho yun. Ay. Sige, okay lang ho. May mga kainan kaya ho doon? Mga karinderya kaya doon? May karinderya kaya ho doon? Wala. Kakain na pala. Dito ho, alin no mga karinderya? Hindi madadaan na kayo lumilaang. Lumilaang po. Sige ho, salamat po. Din ha. Salamat ha. Ay, sa Pagarni ho, wala makakainan din eh. Sa tapat ng palaya, may makikita ho kayo ng palaya. Sige ha, salamat ha.
bundok na. Ngayon diretso ng Haibanga. CWS. Ayan lugar eh, Sisig Express. Sisig. Kita nyo naman yan mga kabrando. Bundok, mga bundok na. Hanap lang tayo mga kainan. Ari. Caldo Goto. Din eh. Try natin kumain din eh. Goto. Ayun mga kabrando, nakakain na ho tayo din eh. Kina kuya. Din eh ho sa mga Arroz Caldo Goto at Lomi. Sa Parang. Are daw padiretso ho doon sa Haibanga Rice Terraces. Din eh ho tayo dadaan mamaya, tapos may pupuntahan pa ho tayo doon, Malabrigo. Diretso na tayo. Ari daw ang papuntang Haibanga Rice Terraces. Ayan, palayan, tapos bundok. Na-excite na tayo marating yun mga kabrando. At ipapakita ko rin sa inyo ang ganda ng kauna-unahang Rice Terraces ho din eh, sa south din ho, sa may Lubo, Batangas. Mamaya pupuntahan din natin yung lighthouse kung aabot po tayo sa oras, pero sana. Dito daw sa pakanan, dire-diretso paakyat ng bundok. Planta siguro ring nasa kanan ho nating are. Are yung dinadaan nating are mga kabrando ay Sitio Looban. Diretso daw ho, sabi ni kuya kanina. Nakakakwentuhan natin ho doon sa may kainan at hindi ko na nga naipakita sa inyo. Are naman ho, Sitio Batang, Mabilog na Bundok. Barangay Mabilog na Bundok. Ikot tayo din eh. Buti na lang ho, gumanda ho ang panahon. Kala ko aambon din ho din eh. Sali pala ang pala. Ay, ginagawa pala nilang tulay. Marin na, bundok na rin mga kabrando. Ang hilig talaga natin yung mga adventure na karne. Maigi na lang mga kabrando at maganda pa rin ho din ang kalsada. Ayan o, sementado hanggang umakyat ng bundok. Kaso halos wala tayong makitang bayan ho din eh. Pero nakita ko pagdating ho natin doon sa Haibanga, doon sa Rice Terraces eh, meron namang mga bayan ho doon. Tanong muna natin. Kuya, pwede magtanong, saan ho yung Haibanga Rice Terraces? Diretso pa ho? Malayo pa ho? Malapit? Ah, malayo pa. Bali pa 3 barangay ho. Sige po, salamat po.
malayo pa pala tayo. Ayan o, tinabtab nila para malagyan ng kalsada din eh. Ganong katigas ho niyan. Na siguro babala Barney, lugar ng panganib sa pagguho ng lupa. Wow, ano yun? Dalawang bundok. Ang ganda. Ayun no. Wow, ilog. Yung may mga tao, may mga naliligo sa pagitan ng dalawang bundok. Paakyat na ulit tayo. Matarik din ho, mga ahonin din eh. Dahil nga paakyat ng bundok. Di nila ang mga kabrando parang nakakatakot dumaan pagkaahog gabi dahil wala nga ako masyadong bayan dito sa mga gilid ng kalsada, ilan-ilan, tapos parang wala ako nakikitang mga street light, kaya hindi tayo papaabot ng dilim din eh. Hindi na tayo magtataka mga kabrando kung bakit hindi huri napupuntahan pa ng karamihan sa atin, dahil napakalayo, tapos matarik ang kalsada, tapos meron din tayo na daanan na portion ng daan na lubak-lubak. Napakalayo na rin sa main highway, ilang minuto pa bago tayo makarating. Nasa taas na tayo ng bundok. Doon tayo nang galing. Looban ho talaga itong Haibanga. Tapos bihira nga lang yung mga bayan, kaya pag nasiraan ka dito, napaka delikado, layo ng pag-aakayan mo. Kaya yun, humihiling tayo ng gabay, sana ay safe tayo makarating at safe din tayo makabalik. Grabe ang layo. Kaya kung pupunta kayo din mga kabrando, dapat condition ho ang inyong mga sasakyan. Pala tayo sa Barangay Haibanga at malapit na tayo sa Rice Terraces.
Dito na. Sana kaya yun? Ay banga. Dito na tayo sa gilid ng bundok. Yun o. Saan na kaya? Tanong natin. Ate, pwede po magtanong, saan po yung rice terraces? Yan ba? Pagka dito sa may papasok ko ngayon, kanto. Kaliwa ho, kaliwa. 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 Sige po. Salamat po. Sa Pangulo. Salamat po. Pakaliwa. Rice terraces. Ate, pwede po magtanong, saan po yung rice terraces? Pagdating po dito sa may kantuhan sa may shade, kakaliwa. Kakaliwa na. Sige po, salamat po. Ayun. Ito na nga. Nakarating din tayo. Grabe. Layo. Sa may shade kakaliwa. Ang gaganda ng mga halaman, no? Gaganda ng bulaklak. Ito arena. Pasok na tayo din mga kabrando. Samahan nyo ko. Atin ang silipin ang Haibanga Rice Terraces. Marami na rin palang bahayan dito. Arena. Wow. Yan na mga kabrando. Nandito na tayo. Nakakamangha. Sa gilid tsaka sa paanan ng bundok may ganitong rice terraces. Kuya, gandang tanghali po. Ayan na pala ang rice terraces. Ayan mga kabrando.
tayo din eh. Tingnan natin. Ayan, sina ate. Gandang tanghali po. Ayan yung irrigation. Hanggang din eh. Hindi tayo makapagsalita. Ang ganda. Rice terraces. Alright mga kabrando, nandini na ho tayo sa may barangay Haibanga, dini ho sa Lobo, Batangas. At are, nasa likod natin ang hagdan-hagdang palayan. Ayan ho. At are, nakita natin si nanay na isang may-ari ho dini. Yan ho, inyo ho lahat are. Ito lang naman ito. Ah, ito ho, ito. Ito, palay, saka talong. Saka ito, yan. At saka ho, yan yung mga talungang yan. At saka ho, yung palayang yan. Ang palayan hindi. Ito lang sa akin palayan. Ah, yan po. Yan. Ah, ito, parang golden ano na ho. Oh, Malapit ng harbisin. One week Na, ano na pa pangalan nyo? Si Mami Son, tawag nila sa akin. Ah, Mami Son. Yan, si Mami Son. Ang gaganda ho ng talong ano ho. Oo. Oh, walang mga ano. Ang gaganda. Ay, kailan ho nag-umpisa yan, yung palayan? Yung hagdan-hagdan palayan. Paano ho na-discover ng mga taga rito? 1990. Yan ho. Oo, 1990. Tinayo yan. Ah, matagal na pala. Nagawa ng ano, ng irrigation. Dito ang ano, naglagay sila ng irrigation para makapagtanim kami ng palay. Kasi na ito noon, hindi yan nagagamit. Gubat yan noon. Ah, yan ho, parang ganyan. Oh, mga puno-puno. Dinevelop lang yan nung nakita nila malakas ang tubig dyan sa Ilog. ilog. Tinest nila kung Pwede hong ayan, kaya nakapaglagay sila dito ng irrigation. Ah, yan ho, yung nasa gilid. Ano ho? Ang galing. Sana itatanong. NIA. Ha? NIA, National Irrigation Administration. Ay, oh. Napatakbo na. Tapos, yan hong irrigation na yan, saan ho nanggagaling? Diyan, Yung... yung may ilog dyan, galing sa bundok. Ah, dyan ho, sa may mga... Dyan sa baba ng bundok ng Nagiling. Yan. Ah, doon ho sa likod na yon. Dyan rin kami kumukuha ng tubig inumin. Oh, masarap po yan, basta tubig bundok. Dahil ako'y sa Talisay, ganyan din ho ininom namin yung Malamig ang tubig dyan. spring. Spring. Nature spring. Bali ilang taon na ho kayo nagpapalayan? Nung ano, kailan lang, nung bago mag-pandemic, dito na kami tumira. Nabot kami ng pandemic dito. Natuto kami magtanim-tanim ng palay, gulay. Yan ang aming source of income. Pero hindi naman ho delikado na ano, dalo kanina mga kabrando, ang layo ng atin yan dinaanan. Para sabi ko nakakatakot din lalo pagkagabi. Di Parang naman, peaceful nakakatakot. naman dito. Peaceful dito. And wala ho ditong mga masasamang tao. Wala Mga naman, ano, pagka kunwari aabuti ng gabi yung mga namamasyal. Hindi, mababait ang mga tao dito. Napaka Wala pa ho nangyaring mga krimen dyan sa mga dinadaanan wala. na mga walang bayan. Lehitimong taga rito po kayo. Oo. Dyan po, mismo lupa nyo yan. Yan, Ayun po ang bahay ni magulang ko. Nung nawala na siya, di kami na nag-maintain ng bahay. Ibig sabihin po yung mga palayan talaga ang hanap buhay dito sa parting ito. Pagpapalayan, paghahayupan, Mga hayop po, mga baka, baka, kambing. baboy. Yan, nagugulayan. Napakatahimik nga ho dito. Ano ho? Parang Masarap probinsyang ang buhay probinsya. dito kaysa Ah, sa Maynila, sa bayan. Ano ho? sa Kabayanan. Doon ay mainit, magulo, maingay.
Oo nga po, napakatahimik. Paano po yung inyong mga pagkain? Hindi, ang layo pa rin ang binabiyahe nyo. Parang nasa 20 minutes hanggang doon sa mga highway. 20 minutes lang, motor. Araw-araw naman may nagbibiyahe dyan na jeep ang pasahero. Meron din no dito? Abot pala din mga kabrando, abot pala. Ay, sa Paparon ho, ano ho yung mga lugar pa? Ilang pang barangay? May yung ano dyan, may biyang. Biyang pa. Dito may daan din papunta ng bayan. Dire-diretso ho yan. Dito. May daan, may lusutan pa rin pala dyan. Meron din dito, kaya lang Malayo ho? hindi naman sa malayo. Rough road. Hindi pa kagaya nito. May simento pero hindi kasing ano nito. Doon ay Kaya talagang doon babalik sa dinaanan ko kanina ho. Tapos yun ho, parang may bahayan ho doon. yan, diyan ka dumaan Diyan ka dumaan. Diyan ka ho ako doon. Doon pala, pag ganun. Hindi pala na straight pag ito. Hindi, dito ka, gumanong ka. Ayun pala, doon. Nakikita ko parang may pagitan. Yan, kalsada yan. Tsaka ho kanina may nakita akong parang ilog sa dalawang bundok. Yun ang tinatawag na... May naliligo ho, nakita ko. Yun ang tinatawag na tulay na busog. Ayun nga, yung sinabi kanina ni Kuya sa akin nung ako'y kumain ho doon. Yung Pwede tulay... bumaba doon, may daan pababa. Di yan ho? Hindi, doon, pagdating mo doon, dito sa bundok. Pag bumaba ka, di ba may palusong. May daan pa ganon, makakapunta ka doon sa mismong paanan ng tulay na busog yun. Bato. Pero parang ang dami nga rin naliligo. Maano yun, malalim yun. Malalim ho yung ilog na yun? Binabalsa yun May balsa doon, kawayan. May nag-ano din ho, nagpaparenta. Hindi ko lang alam kung nirerenta or... Kasi yung may bahay doon, siyempre magbabalsa para makalabas sila. Dini ho, ang dami ng mga na-harvest. Nakalbo na yun, nung pinaliparan ko kanina ng drone. Harvest na sila dyan. Mga brown na yung iba, mga wala pang tanim. Susunod na itong sa amin. Susunod na, ang ganyan yan. Isa-isang hilera hong garni ay may isang sako kaya? Lampas? Lampas. Mga ilang sako? Yan ho, sa estimate nyo, ilang sako ang... Maganda ang bunga. Mga 15 sacks. Marami din ho, kaban o kalahating kaban? Isang kaban? Isang kaban. Mga 12 to 15, ganyan. Napakatahimik, ang sarap po din pagka yung gusto mo talagang mag-relax. Noong nagaling ako ng Maynila, tumira kami doon. Halos 38 years kami doon. Ayaw ko umuwi dito. Dahil nakaka-boring. Sabi ko, hindi ako mabubuhay doon. Hindi ako marunong kahit taga rito ako, hindi ako marunong magtanim-tanim ng dahil halos doon na ako lumaki. Nung naabutan kami ng pandemic dito, hindi kami nakalabas. At saka nag-retire na rin yung asawa ko. Dito na kami, natuto kami magtanim-tanim. Tapos yung mga tanim namin, gulay na bebenta, nagiging pera. Kaya nga, kagaya ho yan, yung ating mga talong na yan. Ayoko nang bumalik doon. Dito na. Saka ho doon maingay. Mainit, maingay ang kalsada. At isa pa ay magastos. Yun. Kada labas doon sadyang gastos. Ay dito lumabas ka, mamitas ka ng mga itinanim mo. May pera, may pangulam pa. Gabi, ang lamig dito. Dahil panay bundok malamig dito. Sa Bagyo ho, pagka bagyuhan, hindi naman ho talagang malakas. Dahil may mga bundok naharangan ng mga bundok. Babasag na ng bundok yung hangin na malakas. Yan ang mga bundok na yan, may mga napunta rin ho dyan. Meron. May nag-hike ho diyan. Meron. May mga bahay wala ho. Naakit lang. Dito lang sa medyo paanan. Pero dyan. Grabe ang taas Ano ho yan, sakupan ng Lubo? Oo. Ayan. Yan ang tinatawag na nagiling. Bundok ng nagiling kasi laging umuusok-usok ko yan. Pero hindi naman siya volcan. Parang active din ho siguro yan na Laging nababalutan ng usok. Baka ho ng ulap. Ulap. Laging nababalutan siya ng ulap.
Ayun, nandini tayo sa may lilom. May isda rin po pala dito sa irrigation. Maliliit lang. Galing ho rin ng ilog. Oo. Ayan no, ang irrigation. Ang ganda pala ho din sa inyo no. Taga Talisay po. Batangas? Oo, sa may ibabaho ng Tagaytay. Gandang araw po, tatay. Nag-harvest na po yan. Oh. Ayun. Kumusta naman ho ang inyong pamumuhay ho din sa inyo po yan? Ito pong Hindi, mag-ano lang kami. mag-aani ho kayo. Ilang sako po yan? Yung isang ganare. Naabot po ng ilang sako. Lahat na ito. Mga makaka-30 yan. Maghapon na ho yan. Maghapong aanihin. Mag-aabot hanggang tanghali. Ang galing ano ho. Nagkaroon ng palayan sa ilalim ng bundok. Sa mga gilid ng bundok. Ano ho? Ito. Ito nga ho. Ito kala ko ho ay sa Banawi lang ho meron. Banawi Rice Terraces sa ano ho, Ipugaw. Dito ho nagkaroon na rin pala sa atin sa South. Yan. Sa Batangas. Oh, ang ganda ho. Tsaka napakatahimik. Dito ho tatay, hindi naman ho mahirap ang pamumuhay. Hindi naman ho Hindi naman, meron din mahirap na. dahil ho parang ito laang or ito hong mga palayan at saka mga hayop ang inyong pinagkakitaan dito. Oh, mahinig ka araw. Hindi ko na mula eh. Ka-araw di yan. Ano hong trabaho? Hindi ba, pagkuha ng bahay. Ay, labor ha. Dito sa kasada. Tatay ko ay ano din ho karpintero. Pupuntahan ko nga ho yung ano, yung poles, yung paliguan daw. Malapit na kaya ho ako. Sa talon. Oo. Dito kuhan. Pagdating ko main chapel, papasok ka. Kakaliwa ho. Sige po, maraming salamat po. Maraming pong salamat sa inyo. Ako itutuloy na. Maraming salamat po. Kaya nga po, para hong kinakabahan ako din lalo siguro pagkagabi ano ho. Safe ho kaya dyan na ano. Nananakbo. Wag lang kung masisiraan at mahirap ano, wala nga talagang kuwan. Ayun nga, yun ang pinaka yun nga ako natatakot pagka abutin ng gabi, yung masiraan. Masiraan na sa tapos ng bahay. Oo nga ho, kaysa yung walang bahayan. Sige po, maraming salamat po. Ayun mga kabranda, punta naman tayo doon sa may talon kung saan nagmumula ho aring irrigation na are. Pupuntaan ho natin. Yun, sulit naman ho talaga ang punta nyo din yung makita lang yung hagdan-hagdang palayan na nag-iisa ho dito sa South at dito ho sa aming lugar sa Batangas. Dahil ho, sabi ko nga, kala ko sa Ipugaw lang sa Banawi merong hagdan-hagdang palayan, pero din kahit simple, hindi naman kalawakan, pero talagang ang ganda ng formation ng kanyang lupa. Puntahan na natin ngayon yung isa pa sa pinapasyalan ho din may kirato arena ang tuklong, tapos kakaliwa daw dire-diretso na. Parang gusto nating maligo din
Buti na lang mga kabrando, maganda pa rin din ang kalsada. Puro sementado. Kaya tuloy tayo ng bundok. Ayun, andini pala ang talon. Ate, ganda tanghali po. Ari po yung papunta ng talon. Malapit na lang po ang lakarin. Ah, ay, ayun, ang ganda. Marami pa pong tao doon? Ari lang po ano? Yung mga nakamotor po? Opo. Ano lang? Wala nang bumaba. Wala pa 10. Ah, yung mga tao po doon. Sige po. Magkano po ang parking? Mga kabrando, nandito na ho tayo sa may parking ng papunta sa talon. Ano pong pangalan ng talon? Haybanga po, Haybanga. Ah, Haybanga talon. Yun. Haybanga Falls. Yan po ay dam. Ah, dam. Dam po rin. Ah, yun. Oo nga. Madadaanan natin. Ang ganda ho din eh. Maglalakad tayo. Mga ilang minuto pa ho ang lakarin? Ah, wala po pong 5 minutes yun. Wala pa ang 5 minutes. Okay ho, ate. Salamat ho. Okay, ay, yan na sila. Naka, wala na yata akong tao doon. Ay di, ilan na lang po. Oo. Okay, tara na mga kabrando. Lakarin na natin. Ah, paglinggo ho. Ari na, ang dam. Pababaho, ari. Din eh. Hindi nyo naman talaga akalain mga kabrando na may mga pasyalan ho din eh. Dahil syempre bundok, aahunin nyo pa, napaka layo din. Argentina. Okay, ari na ang dam. Malalim ho sigurado ari. Binakbak ari ho, para magkaroon ng kalsada din, para magkaroon ho ng daan. Bye-bye gilid lang ho tayo ng dam. Yun na ang ilog. Ari na, andini na yata tayo mga kabrando. Dini sa may talon. Ah, may foreigner din. Ito na nga yung pinakapaliguan. Hello sir. Yan pala ang talon. Iyan na yung talon, pinakatalon. Iyan na yun. O may pupuntahan pa doon, wala na. Iyan na yun. Ah, iyan na yun. Ah, ari pala yung talon, paliguan. Medyo malalim din. Malalim-lalim din. Ayun, wala. Malalim din. Ayan, may foreigner na naliligo. Where are you from, sir? Ah, France. You stay here in Haybanga? Ah, marami daw naliligo din ng mga kabrando pagka weekend. Yun, tingin ko naman ay okay din naman yung panliguan. Malinaw-linaw din ang tubig. Medyo nagbeberde.
at medyo malalim din. At saka ang kasarapan lang ho din maligo ay dahil galing mismo ng mga bundok, arehong tubig na nanggagaling din galing bundok, nature spring. Saka iniinom daw nila ate yung galing din kagaya ho sa amin sa Tagaytay nanggagaling yung nature spring na tubig, kaya napakasarap ding inumin. Ito lang talaga yung pinapaliguan. Kaya nga dahil tag-araw ano. Ganong kalalim niya naabot? Dati po yung lalim yan. Dati po yung mga 3 taong lalim yan. Eh, hindi bumaba ko na yan. Ay, pagka tagulan siguro ano? Hindi po pinababa ito. Buha mo yung mga bata. Ay, pinababa sadya. May harang dati doon para malalim ano? Dati po din yung gamito yan malalim. May mga dilaw. Sarap nga maligo ano? Sobrang nga po lamig. Bakit nagkaroon yung Galing ng bundok eh. Meron din palang kagaya sa amin, mga host na dyan ang gagaling yung tubig do na iniinom ano? Diyan po na ako rin yung Oo. ngayon po inom kayo. Wala po nang makapaglalala. Hindi ka ito pala, nalabahan kita din eh. Okay mga kabarando, akaya tayo din eh. Ari pala ang daan, paliban doon sa kabila. Hindi na tayo naligo at sa susunod na laang, sa susunod na balik natin. Yun, din na tayo sa kabila. Ayun pala ang daan. Tatay, gandang araw po. Ya, inang. Marin tubig. Kasama nyo din ang mga yun. Kanina pa kayo naliligo? Linaw nga na tubig. Tapos may kubo pa rin doon. Linaw. Ayan no. Napakasarap din din eh mga kabrando. Sarap maligo kaso tinatamad tayo maligo. Tapos may daan pa pupunta doon, Koprasan daw. May kubo pa rin. Pagkatapos ng Haibanga, anong dire-diretso pang pagka dumiretso pa papunta doon? dito ba? Dito po tulos. Saan ka po dumaan dito? Din sa bundok. Hindi nga po sa Lubo po yun eh. Oh, Lubo, sa Lubo. At hindi po pupuntang Paisan. Dire-diretso dyan. May daan kaya dyan pabalik ng Lipa, kunyari? Batangas. Dire-diretso nyo na po. Pagdating po sa ilog guys, sa taakan po kayo. Iskol, dire-diretso lang po. Tip ay, alad ka naman ay. Para sa na po yun. Sa Lipa po kaya? Oo. Nag-stay? Hindi, parang doon lang ako dadaan pabalik ng Talisay. Pero pagka pupunta ng lighthouse, di na uli ako babalik. Ano, sa may bundok, di na uli dadaan pabalik. Sa Lubo. Yung Kaparola, doon yung ilaw oh. Ay, ano yun? Hindi mo mursip yun eh. Ang maganda din eh mga kabrando, kunti lang minuto ang lakad, nasa paliguan na ano. Pero doon sa dam nakakaligo. Pero parang ang dumi ano. Parang medyo ko ng tag-araw na ako mga nalulumot na. Yun. Pero malalim ano. Ayun nga, hindi gaya ng ibang mga falls na pinupuntahan natin, ang layo pang lakarin tsaka mabato. Di gilid lang ng dam na yan. Andun na sa paliguan. Ang kaso, ang hinahanap natin yung pinaka falls, wala talaga. Parang pinakabukal lang nariyan. Pero narating nyo na. Opo ay layo po. Ang layo pa.
Teka mga kabrando, babalik na tayo at tatry natin pumunta doon sa Parola sa may lighthouse. Papaalam na tayo din sa mga tropa. Anong pangalan mo? John Lloyd Aklan po. Ayun, si paring John Lloyd. Anthony Aklan po. Magpisan. Pamangkin. Kayo, shout out. Ayun. Maraming salamat ha. Salamat Thank po. you sa inyo. Salamat. Thank you, Toy. Salamat. Ayun, panoorin nyo na lang rin sa YouTube. Okay, yun, diretso na tayo mga kabrando. Comment na lang po kami. Oo. Na-edit po ng mukha namin. Baka naman ganda. Salamat. Yun, nagpaalam na tayo mga kabrando. Nung una mga kabrando, kinakabahan pa tayo dahil nga syempre mag-isa lang tayo na nagagala kagaya nga ng Garne. Pero napakababait ng mga tao ho din sa Haibanga. Tsaka yun nga, napakatahimik na lugar at napakasarap ding puntahan tsaka pasyalan. Dini tayo sa may dam. Hari pala yung panara. Papaikutin para mabuksan. Ang lalim yan mga kabrando, reho. Balik na tayo. Napakatahimik din ang lugar na rin mga kabrando. Malayo sa ingay, malayo sa mga krimen. Wala pa daw hong nababalitaan din na nagkaroon ng krimen. Dahil nga ho napakapayapa ng lugar na rin. Din ho sa may bundok. Hindi ko alam kung may ospital ho din pero sa palagay ko ay wala dahil wala naman tayong nadaanan na ospital or parang barangay tanod or parang barangay hall, barangay medical center. Wala ho akong napansin, kaya ako siguro yun lang yung magiging problema din pagka ho may mga critical or mga dadali na talaga sa ospital, mahihirapan na makasurvive. Gaya nga ng sinabi ko mga kabrando, dapat ho kondisyon yung mga gagamitin nyo sa sasakyan sakaling kayo pupunta doon sa Haibanga, Rice Terraces, or kung sakaling kayo mamamasyal din dahil may mga ahonin at lusungin na matatarik kayong madadaanan ng hawot. Rin na mga kabrando, nandinin na tayo sa main highway at halos 40 minutes ang ating tinakbo bago natin marating yung Haibanga. Puntahan naman natin din sa Malabrigo. Ayan, let's go! Dagat na ore parang nasa kanan. Uy, anong kalsada
Barangay Malabrigo. Ito na. Iyan ang mga resort. Ang ganda. Ayun, natatanaw ko na ang lighthouse. Wow. Ang ganda. Sarap tumambay. Sarap tumambay din eh. Hotel and restaurant. Wow, ang ganda oh. This way to Punta Verde Resort, Playa de Oro. Mga resort na ore. Malabrigo Lighthouse. Ayun. Kaya tayo. Ari na mga kabrando. Kaya tayo. Ito na. Ito na pala yun. Malabrigo Lighthouse. Ay, sa kabila ata. I love Lobo. Saan kaya? Park lang natin. Ayun mga kabrando, nandini na ho tayo sa may Malabrigo Lighthouse pero mukhang walang tao. Baka bumaba sila, may daan ho din pababa eh. Ito hong dalawang nakamotor. Kaso wala nga, tumawag na tayo ng tumawag din eh. Wala namang nasagot kaya babalik na lang tayo. Walang nasagot. Rin na yung lighthouse pero hindi siya pinapaakyatan na talaga. At saka kung titingnan nyo, mukhang luma na. Wala kang katao-tao. Sky Blue Beach Resort. Ayun. Yeah.